Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ay ating bibigyang pansin itong naging debate noong March 27, 2022 sa pagitan ni Reverend Father Darwin Gitgano ng Roman Catholic Church at ni Brother Michel Bendilio ng Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang paksa, kaani ba ng Roman Catholic Church ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo? At para mapanood niyo po ang buong debate ay ilalagay ko po sa description box ang link ng mga nasabing videos tungkol dito mga kapatid. Sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin itong sagutan ni Father Darwin Gitgano at ni Michel Bendilio. Ayon kasi kay Father Darwin Gitgano, ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo ay mga Katoliko at isa sa mga referensya na kanyang ginamit itong The Ministry Magazine mula po sa Seventh-day Adventist Church na isinulat noong December 1928. Sa page 29, ito po yung nakasulat at hindi ko na po iyan babasahin dahil ipapabasa yan ni Father Darwin Gitgano. Ito, pakinggan ninyo yung kanyang sinasabi dito sa video na ito. At itong The Ministry, parang magkatulad ito sa kanilang Pasugo Magazine. At magtatanong siguro si brother, ang kapatid natin na meron bang Roman Catholic? Kasali ba? Kaani ba? Ang mga iglesia, ang mga apostol sa Romano Katoliko. Ito, litra po sa inyong document, The Ministry, a medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventists. Headquarters, Tacoma, hindi ko maklaro bro. Tacoma Park, Washington, DC, USA. So, klaro-klaro dito sa referensya natin, document po ito, official document sa ating mga Seventh-day Adventists, a medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventist Church. Headquarters nila. So, lahat sila ay obligado na hindi mag-object nito. Ano po ba ang nakasulat sa summary of points sa page 27. 29? 29. 29. Summary of points. Hindi ko maklaro, Brother John, dito. Okay. Basahin mo. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Pwede mo na, Brother John, daw. No? Kita ninyo mga kaibigan? Hindi ko maklaro dito sa aking basahin dito sa aking summary of points. The first point, the Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Pangalawa, The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government, but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. so ang misyon sa Iglesia Katolika na tatag ni Kristo at ng mga apostol ay paglaganap sa magandang balita.
At ito bang ancient Christian, ancient Catholic Church o Universal Church established by Christ, ano ba ang tawag nito? Base sa kanilang Last 9 summary of minutes. points. Page, pangatlong punto, Brother Jando. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans in exchange for persuasion in her religious work. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. So kita ninyo mga kapatid, she became the Roman Catholic Imperial State Church. So itong Roman Catholic, related pala ito sa ancient Christian. Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine. So kita ninyo mga kaibigan, dokumento na po nila ang nagpapatunay na ang Catholic Church na tinatawag ding Roman Catholic Church established by Christ and His apostles. Ayan, so napanood po natin ang pahayag ni Father Darwin Gitcano sa pag-quote po niya itong The Ministry Magazine, December 1928 issue. Ngayon, ito naman ang sabi ni Brother Michel Bendilio sa kanya, no? Peke daw yung referensyang ginamit ni Father Darwin Gitcano. Naku sige pakinggan muna natin yung sabi ni Michel Bendilio na ito. Sarad, puntahan kita sa The Ministry, sabi mo. Sino ang sumusulat sa sabi mo sa The Ministry? Pwede mo ba ibigay sinong pangalan sa magazine na sumusulat yan? Pwede kapatid. Brother Jando, ipakita. Nasaan Brother sino? Jando? Dito, ang medium of communication between the members of the Ministerial Association of Seventh-day Adventists, headquarters, Tacoma Park, Washington, D.C. Sino po ba? Nandito sa ibaba, General Secretary E.G. Daniels, Associate Secretaries L.E. From and Midi McGare, Office Secretary Mrs. G.V. Mays. So mga Seventh-day Adventists po ito. Na isulat ito December 1929. Okay, salamat. So sa headquarters ninyo sa Tacoma Next Park, question. Washington DC, Next USA. question, please. Next question. Next question. Sabi mo ang secretary dyan ay si E.J. or Arthur E.J. Daniels. Kung mapapakita ko sa iyo, ayon sa aming dokumento, na si E.J. Daniels ay hindi naging sekretary dahil siya ang presidente ng General Conference, sang-ayon ka ba na yung pangalawa namang magazine na ginagamit mo ay isa ring piki? Hindi yan sa amin. Inaamin mo na general na. General Secretary dito. Ang sinasabi dito, General Secretary, kapatid. Okay. Ang nakasulat dito, General Secretary. Ipakita natin po. Pakita natin. So, inline talaga yung... Pakipause ulit yung time. Mr. Mitchell, kailangan I will remind you again, let him finish to answer your question para makuha natin yung buong thought ng kanina. 40 seconds po. 40 seconds po ang pagsagot. So, Go sabi ahead, mo, timer. Sabi mo, kapatid, na General Secretary si itong si A.G. Daniels. General Secretary talaga. Oh. Objection, Mr. Stop the time. Objection. Ano po yung objection, Mr. Mitchell? Hindi ako ang nagsasabi na Secretary General si Arthur Daniels. Ang sabi ko, sa aming dokumento, si Arthur Daniels ay hindi naging General Secretary kasi siya ang President ng General Conference, hindi General Secretary. Iba ang General Secretary, iba yung President. O, siya na ang President ngayon. No, isday pa rin. Okay, so you're just stating this for the record? Yun po ba yung point nyo, Mr. Mitchell? Yan ang point ko kasi Hindi mo objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Mr. Moderator. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si E.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si E.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kung the minister din,
walang kasaysayan ng Adventist na si si A.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Ayan mga kapatid, yan pong pahayag ni Michelle Bendilio mga kababayan. Ngayon, heto ang tanong. Paano ba niya nasabi na peke yung referensyang ginamit ni Father Darwin Gitgano? Ano bang yung rason niya? Pakinggan ninyo mga kapatid. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si A.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si A.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si A.J. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Okay. So yun pala yung rason niya daw. Sige, titignan natin ha. Kasi dito pong sa pinakita ni Father Darwin Gitgano na referensya, itong The Ministry na nilimbag po ng Seventh-day Adventist Church noong December 1928. Kasi binasa nga ni Father Darwin itong General Secretary. Ito Officers of the Association, General Secretary, si A.G. Daniels. Ayon po kay Michelle Bendilio, dahil nga dito, peke daw yung referensya dahil hindi naging General Secretary ng General Conference si A.G. Daniels sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist Church. Ang tanong mga kababayan, totoo ba ang sinasabing ito ni Michelle Bendilio na ito? Susuriin natin mga kapatid, ano? Ito pong si A.J. Daniels ay si Arthur Grosvenor Daniels, mga kababayan. At itong si Arthur Grosvenor Daniels, babasahin ko po sa inyo yung referensya. Galing po sa Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Ganito po yung ating mababasa sa article tungkol po kay Arthur Grosvenor Daniels na isinulat po noong January 29, 2020 ni Benjamin MacArthur. Ganito po ang ating mababasa. Arthur Grosvenor Daniels, the longest serving president of the General Conference of Seventh-day Adventists, made a profound and lasting impact on the church through his energetic leadership. Yan po ang ating nabasa dito po sa Encyclopedia of Seventh-day Adventist. At isa din sa mga naging bahagi ng article, ito po ang ating mababasa. Post-presidency contributions. A.J. Daniels lived another 13 years. These were highly productive years in terms of organizational contribution, writing, and personal spiritual growth. Although he took Spicer's position, he never actually did Spicer's laborious chore of keeping up with the world church. The hire of new secretaries reduced the correspondence load at the top. Instead, Daniels became what later would be styled a General Field Secretary. Klarong-klaro pala mga kababayan. Base po dito, si A.G. Daniels ay naging General Secretary ng General Conference, mga kababayan. Nako, palpak pa na itong si Mr. Bendilio na ito. Nako base dito, naging General Secretary ng General Conference talaga si A.J. Daniels pagkatapos niyang naging presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Katunayan. Ito para mapatunayan ang sinasabi ng Encyclopedia ng Seventh-day Adventist na ito, ay babasahin natin yung kanilang published material, itong The Advent Review and Sabbath Herald, itong June 8, 1922. Sa page 32, ganito po ang ating mababasa. Tuesday, May 23. It still seems strange to us to think of Elder Spicer as president and Elder Daniels as secretary of the General Conference. Napakaklaro po mga kababayan, ibig sabihin, nang bumaba na sa pwesto si A.J. Daniels as
the president of the General Conference ng Seventh-day Adventist Church, pumalit sa kanya itong si Elder Spicer. At mamaya, titingnan natin at susurihin yan, mga kapatid, ano? O, eto pa. Sabi din dito, the purpose and plan in Elder Daniel's taking the secretaryship, however, involves some important considerations. At maraming consideration daw. At ito pa ang sinasabi sa nasabing article ng nasabing publication ng Seventh-day Adventist. Brother Spicer was elected by a good majority on the first vote. And then the action was made unanimous. Then Brother Daniel's name was presented for Secretary of the General Conference. And he was elected by unanimous vote. Napakaklaro, palpak si Bendilio talaga. Nako o eto pa. Sa Wikipedia, nakasulat din yan Ito ating mababasa. He became the president of the Australasia Union Conference before becoming president of the General Conference in 1901 and served as president until 1922. In 1922, he was not re-elected as General Conference president and replaced by William A. Spicer. In his retirement, Daniels formed the Seventh-day Adventist Ministerial Association and Ministry Magazine. Napakaklaro po niyan, mga kababayan. Di ba? Klaro-klaro. Noong 1901 hanggang 1922 lang, naging presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church itong si A.G. Daniels. Nako as a summary, mga kapatid, 1901 hanggang 1922, si A.G. Daniels ay naging presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. At pagkatapos nito, naging General Secretary siya ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Itong A.G. Daniels naging General Secretary pala ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Kaya mali yung sinasabi ng manlolokong si Mitchell Bendilio. Kawawa talaga. Nako, grabe naman. Ano, mga kababayan? Ayon sa kanya, peke ito dahil hindi raw naging General Secretary ng General Conference si A.G. Daniels sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist Church. Yung payag na yan, ano ba yung payag niya ulit? Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si A.G. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si A.G. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kung the minister din, walang kasaysayan ng Adventist na si A.G. Daniels ay naging secretary ng General Conference. Siya ang presidente ng General Conference. Siya naging General Secretary. Okay. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, palpak talaga itong si Bendilio. Walang alam sa kanyang iglesia. Ano? Nako, historya ng iglesia nyo. Hindi mo alam? Nako, Sige, ano pa ba mga palusot niya tungkol sa the ministry na ginamit ni Father Darwin Gitgano? Ito, pakinggan nyo yung palusot niya. Mga kapatid. Tapos sabi pa niya, yung the ministry, tinatanggap ko daw. Hindi ko tinatanggap. Kini-question ko nga. Kasi yung nakalagay na sumusulat, kaya kasi nakikita ko yan sa Facebook. Mayroon din ako diyan. Nakita ko na hindi tugma dahil yung writer, yung author ay hindi nagkatugma sa kanyang posisyon. Kaya nga alam namin kung sino ang mga taong naging presidente namin. Time's up. Kaya nga alam namin kung sino ang mga taong naging presidente namin. Time's up. Kaya nga alam namin kung sino ang mga taong naging presidente namin. Time's up. Aba, grabe naman itong palusot niya. Sabi niya kasi, peke daw ito dahil hindi daw tugma sa presidente
na sabi niya daw yung presidente, si A.G. Daniels. Titingnan natin, susuriin natin kung totoo ba itong sinasabi niya. Uulitin natin ang ating ipinahayag kanina, no? Noong 1901 hanggang 1922, naging presidente po ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church itong si A.G. Daniels. Pagkatapos, after nung nangyari itong 1922, nung election na pumasok na si Spicer, naging General Secretary ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church itong si A.G. Daniels na ito. Katunayan, babasahin po natin itong yearbook ng Seventh-day Adventist Denomination 1923. Ito yung 1923 yearbook. Dapat si A.G. Daniels, ito yung General Secretary, tapos si Spicer naging President. Ipakita ko sa inyo Sa page 5, ito ang directory ng Seventh-day Adventist Denomination. Ito, ipapakita ko. Yung President, W.A. Spicer. Yung Secretary, A.G. Daniels. Klarong-klaro naman yan, Mr. Bendilio, ibig sabihin, mali ka. Dyan pa lang, maling-mali na. Ngayon, ito, tingnan mong mabuti. Diba yung The Ministry Magazine na ipinakita ni Reverend Father Darwin Gitgano ay isinulat noong December 1928 kung saan makita po yung tungkol doon sa pagiging apostol ng mga Katoliko ito, ipapakita ko po sa inyo kasi nandito, sabi dito, General Secretary A.G. Daniels. Siguro yung pagkabasa ni Mr. Bendillo, General Secretary kaagad ng General Conference, mali naman bakit naging mali? Tingnan ninyo mga kapatid. Sabi dito, yung The Ministry, yan po ay isang publication para sa mga miyembro ng Ministerial Association ng Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, General Secretary si A.G. Daniels ng Ministerial Association ng Seventh-day Adventist noong December 1928. Kung saan isinulat itong The Ministry na ito? Ngayon, titignan ninyo. So, ipapakita natin sa inyo kung totoo ito, mga kababayan, Tandaan natin, Uulitin ko lang. Noong 1928, ayon po dito sa The Ministry, si A.G. Daniels po ay ang General Secretary ng Ministerial Association ng Seventh-day Adventist Church at hindi po siya yung General Secretary ng buong General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Hindi po siya. So, tandaan natin, doon sa ating The Ministry, di naman sinabi dyan kung sino yung presidente, pero anyway, tatanungin natin ang Seventh-day Adventist mismo. Sino ba ang presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventist noong 1928? Yan titignan natin si A.G. Daniels ba, Mr. Mitchell Bendilio? Nako, titignan natin. Ang sagot, heto, yearbook ng Seventh-day Adventist Denomination, 1928, Mr. Bendilio. Ipapakita ko, isasampal ito sa mukha mo, palpaka. Ito ipapakita natin. Itong directory ng Seventh-day Adventist Denomination. Ito, tingnan ninyo. Yung presidente, W.A. Spicer. Siya pa rin. Yung secretary, General Secretary, C.K. Meyers. Heps. Yung secretary dito, yung General Secretary ng General Conference. Pero, yung General Secretary ng Ministerial Association, sino ba? A.G. Daniels. Associates, L.E. Fromm, Mied Maguire. Ayan klaro-klaro yan mga kababayan. Ngayon, ito. Yan ang nakasulat sa yearbook. Pansinin mga kababayan, i-compare natin ngayon doon sa December 1928 issue ng The Ministry. Yan tignan nyo. Parehas ba o hindi? Nako, parehas na parehas yan, Mr. Bendilio tignan nyo maigi. Sa General Secretary ng Ministerial Association ng Seventh-day Adventist Church, A.G. Daniels. Associate Secretary, L.E. Fromm. Mied Maguire. Diba? Klaro-klaro yan. Ibig sabihin, noong 1923, naging General Secretary ng General Conference
ng Seventh-day Adventist Church, si A.J. Daniels. Pero, noong 1928, kung saan isinulat itong The Ministry, kung saan The Ministry, yung issue na ipinakita ni Father Darwin Gitgano, yung General Secretary naman ng Ministerial Association ng Seventh-day Adventist Church, ay si A.J. Daniels. Kaya tama talaga yung referensya. Hindi ito peke, Mr. Bendilio, palpak. Kaya, busted! Yan, napakapalpak mo talaga. Nako, nami mo pang palusot eh. Sige. So dahil dito mga kapatid, ang isa sa mga referensyang binasa ni Reverend Father Darwin Gitgano na mula sa Seventh-day Adventist Church, talagang magpapatunay na natalo na talaga si Mitchell de Bendilio sa nasabing debating ito. Nako, talo ka talaga. Oh, di ba? Grabe yan ha. Oh, eto pakinggan niyo yung sabi ni Reverend Father Darwin Gitgano na talagang hindi niya pinatunayan na mali si Father Darwin. Ito, pakinggan niyo mga kapatid. Dahil hindi siya makagiba sa dokumento na dala natin. Matibay na matibay mga kapatid. Katulad ng The Ministry, hindi niya wala siyang matibay na objection patungkol dito. Sabi niya, yung position lang ni A.J. Daniel ay presidente. Pero dito, anong sabi dito sa The Ministry, Brother Jando? Atin mo nang mabasahin. The Ministry, yung label, Brother Jando. A medium of communication between the members of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventist. Headquarters po ito. Just imagine hindi naman ako gagawa ng ganito. Hindi na ako marunong gagawa nito. So linaw na medium of communication po ito. At ang mga hanga ko dahil bakit niya tinutulan. At ano ang sabi dito? Sa page 29, ating mabasahin, Brother Jando. Ito ang nakasulat mga kapatid sa page 29. Summary of points. Hindi ko mabasa, Brother Jando. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and His apostles. Hindi malinaw. Continued to the time of Constantine about 321 AD. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Dito na Time's up. nagiba sa ating mahal na kapatid. Time's up. God bless. Yan mga kapatid So, heto ang tanong mga kababayan. Bakit ba takot si Mitchell Bendilio sa nasabing referensya na ito na ipinakita ni Father Darwin Gitgano? Ipapakita ko po sa inyo ulit, Heto po mga kababayan. Una-una, ayon dito, the Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ayan, klarong-klaro po yan mga kababayan. Kasi ito ang magpapatunay na kahit ang Seventh-day Adventist Church ay umamin na miyembro talaga ng Iglesia Katolika ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo. Tandaan natin hindi po tatalikod ang kanyang itinayong iglesia. Hindi po nangyaring tumalikod ang kanyang tunay na iglesia. Mababasa natin yan sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Klarong-klaro mga kababayan, makakasama pa rin po ng tunay na iglesia ang ating Panginoong Kristo hanggang sa katapusan ng panahon. Nako Ibig sabihin nito mga kababayan, walang napatunayan si Mitchell Bendilio at natalo na sa debate ang evangelist na ito ng Seventh-day Adventist Church. Hindi rin nagiba ang argumento ni Father Darwin Gitgano. Anong masasabi niyo sa ating debate review na ito? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya,
huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive.